gusto yung mga galay dito sa kita ng social media. So ngayon po ay papakilala ko sa inyo ang ating mga tagapagtanggol sa iba't ibang pananampalataya. Pero before tayo mag-proceed, manalangin muna tayo. Okay, manalangin ka. Tayo mga dakilang mga Panginoon Diyos, tagapaglikha ng langit at lupa, nandito po kami Panginoon sa iyong harap upang aming pag-usapan ang mga katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon po Panginoon, binababa namin ang aming mga sarili at hindi po kami nagmamakurik, hindi po kami ngayon Panginoon naglagay sa aming dangal upang matalo ang kapwa, kundi ito ay isang pakikipagsalamuha o sharing. Sana nga ngayon, Banal na Espiritu, mag-cleanse sa aming mga puso, isipan, na hindi lamang ay sharing, kung anong meron, mabuti sa isa't isa, ay ito ay aming mapag-aralan at aming at kayabong sa aming pananampalataya. Pagpalaki ng nawa ang dalawang tagapagtanggol, sa iba't ibang pananampalataya galing sa Seventh-day Adventist at galing sa End Time Ministries. Ngayon po Panginoon, nandito po ang kanilang mga kasamahan at ang aming mga kasamahan na sana nawa magkaroon ng kapayapaan at kaayusan. Salamat sa kapatawaran through in Jesus' name. Amen. Okay mga kapatid, ang aking papakilala ngayon po ay papakilala ko sa inyo ang ating mga tagapagtanggol at kanilang mga ibang pananampalataya at ang kanilang tema. So ang ating tema sa hapon ito is patutunayan ng Seventh-day Adventist Affirmative na ang 70 weeks is past, nakaraan. Nangyari na sa nakaraan. At ang negative ay ang ating kapatid na nagmula sa End Time Ministry, patutunayan na ito magandang ng past sa hinahanap future. So ito ay past versus future sa 70 weeks prophecy. Okay. Ang ating affirmative, mga kapatid, ang ating affirmative na kapagtanggol ay si kapatid na Brother Blessy Balansan. Tayo po, Blessy, ito po ating affirmative na galing sa Seventh-day Adventist Church. Then ang negative ay si Pastor Ferdinand Sustento ng End Time Ministry. Wow, ganda lang ngayon mga audience. Yun ang ganda para buhay. So, mga kapatid, masahin ko na rules. Unang rules is, number 1, bawal ang personal attack at home. No? Wala tayong makuha dyan. Magpapainit lang ng ulo yan. Kalawa is, dapat hindi lalabas tema. No? Dapat ulang talaga sa tema na pinag-uusapan at pinirmahan ng magkabilang panig. Ikatlo, is ang audience, maghintay sila sa time nila, hindi sila pwede mag-ingay, papalakpak lang sila kung may magandang puntos na kayang marinig sa bawat panig. Walang bulyawan, walang katsawan, walang murahan. Bawal po yun. Pang-apat is, kung magtatanong, is ang sasagot ay may isang minuto. O kung kategorikal ang kanyang tanong, o magsasagot siya ng oo o hindi, pero may karapatan din siyang magdagdag kanyang paliwanag para fair, patas, mga kapatid. So, kalima, ang huli is, siguro kaya naman natin kulturin ang kaayusan. Ang kalima lang ay walang samaan nito. Kung mainit ang ating ulo, kapatid, inom tayo ng tubig. Inom tayo ng tubig. At saka, makinig sa moderator, no? Kung may problema, mag-object sa moderator, huwag mag-object sa kahit kanino. Sa akin lang talaga mag-object, magingin lang mga kapatid para maisa ayos ang
stand ngayon is 20 minutes affirmative at negative. Susundan niyo ng rebuttal, 15 minutes. 15 minutes. Both, then susundan niya ng cross sa 10 minutes. Both, then after sa cross is 5 minutes both conclusions. Pagkatapos yan, binigyan natin ng pagkakataon ang kabilang audience. Galing sa Adventist, galing sa end time, na magbigay sila ng mga tanong, no? Na dapat gusto nila matuto dito sa ating tema na pag-uusapan. So ngayon mga kapatid, simulan na natin ang ating friendly dialogue, sharing. Ang unang tayo sa 20 minutes ay 17 Adventist na si Brother Toscoy. Okay, Toscoy daw. So, sino may point yan? Tao? Dami naman. Toscoy. Tao. Okay, ang unang tatayo, si Pastor Ferdinand Sustento ng End Time Ministry. Okay, tapos. Okay, hindi ata ako ito. Hindi pala. Ito ako Siguro kahit para hindi sayang yung oras. May connector tayo. So, yan. Saan na tayo sa kapatid? Sa magandang hapon po sa inyo kay Dr. Idina. Salamat po sa pagpapaunlak na rin Brother Casey na magamit po ang lugar para sa isang dialogue nito. This is very friendly dialogue. So, ang stand namin bilang entire message deliver, naniwala kami na ang 70 weeks ay future na mangyayari pa. Ibig sabihin, may nangyari na, pero hindi pa ito tapos. Mangyayari sa future. So, kung mababasa natin, nakalagay yan, sa verse 24, ito po yung pagkasabi. So, yan po yung aming stand. Naniwala kami na pitumpong sa linggo ni Daniel ay hindi pa natatapos. Bakit
itong propesya na ito ay napakahalaga, lalo-lalo na sa atin. Kasama yung prophecy, we are part of this prophecy. Ngayon, kung hindi natin matutumbok kung kailan ba ito matatapos o nangyari o mangyayari, pwede magkamali tayo sa propesya. Ang sabi ng Bible, no? There's no any private interpretation. So, future po ito na ang kaganapan nito. No? Pero may gusto lang i-stand. Ano ba yung mga panahon na natapos na? Ano yung hindi? Ibig sabihin, sa kabuuan, future ako dito. Ibig sabihin, yung kaganapan nito ay future. Sabi sa verse 24 ng Daniel 9, sabi niya, 70 weeks are determined upon thy people, pwede po kayo tumingin upon thy holy city. Number 1, sabi dito, yung 70 weeks is determined upon thy people. We do believe that yung thy people, niwala tayo ang nananalangin dyan sa verse 1, sa chapter 8 ng Daniel, si Daniel, si Prophet Daniel. And meron siyang hinihiling. Niwala tayo na siya ay under Babylonian captivity that time. Nandun sila sa Babylon nung siya ay nang ibigay ang propesya nito ng katugunan ng panalangin ng propeta Daniel. At sabi niya, 70 weeks are determined upon thy people. Yung 70 weeks, dinidetermine sa kanyang bayan. Sino yung bayan people? Ito yung Jewish people. Then, number 1, para ba? 1, to finish the transgression. Number 2, to make an end of sin. Number 3, to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness. And number 6, to seal up number 5, to seal up the vision and prophecy. And lastly, to anoint the most holy. So itong 6-fold purpose, 70 weeks are not yet fulfilled. Bakit, Pastor? Gusto ko lang daanan yung talakang ito ng 25 hanggang 27. So, inuulit ko, yung 6-fold purpose ng 70 weeks na i-determine para sa bayan ng Israel, hindi pa nangyayari o hindi pa natatapos. Ibig sabihin, ang fulfillment nito sa future. Okay, verse 25. And know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem. Take note, ang 70 weeks ay nakadetermine sa people of Israel. Kasama ba yung deal dyan? Wala yata eh. Wala. The 70 weeks are determined for the people of Israel. Eh, paano tayo nakasama dyan? And we do believe na after the 69 weeks, kung babasahin natin yan, may gap. Iba yung 69 na nangyari na tupad, at iba yung ikapitumpong sa linggo na matutupad pa lang. Okay, verse 25. From the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem. We know that nung under Babylonian captivity sila, may research na dito. Actually, sabi dito, to build Jerusalem unto the Messiah Prince. So yung to build or restore and to build Jerusalem, ano ba nangyari? May desolation. Kaya ibinigay ang 70 weeks, may desolation na nangyari. Ang problema, we believe the first temple, yan yung Solomon's temple. And again, it will rebuild. Para kanina to the Messiah Prince. Take note kung nangyari na yan. Para kay Messiah Prince. Who is the Messiah Prince? Jesus Christ. Definitely si Jesus Christ yan. Sabi niya, shall be 7 weeks. We believe 7 weeks are 7 of 7. So, mahulog naman kayo sa math. 7 times 7 is 49 years.
49 years na yan, yan yung building of the Temple of Jerusalem. The second temple. What is the second temple? The Zerubbabel's temple. When yung kay Nehemiah, na siya ay humingi ng request kay Artaxerxes Longimanus na to restore, to build the temple of Israel. And ano pa yung gusto ko point out? Yung 62 weeks, sabi na dito, and 3 weeks. So take note, 7 weeks. Nakita niyo yung 7 weeks? Ulitin ko lang, para malinaw dun sa nakikinig. Kailangan, na-determine ang 70 weeks. Ang 70 weeks ay nahati sa tatlong pagkahati. Paano mo nalaman ito, sir? Tingnan niyo doon sa know therefore and understand from the going forth of the commandment. Yung verse 24, yung salitang determine, no? Ang ibig sabihin yan, to divide, no? May division yan 70 weeks. And sabi nito, take note, 7 weeks and 3 weeks. 7 weeks, which is 49 years, rebuilding of the temple. 62 weeks is the street or the wall of Jerusalem will be built. That was 434 years. So from 445 BC until 395, yun yung 7 weeks. Now 395 BC, hanggang saan yan? 31 AD. Okay, then sabi niya, and the wall, yung nakita niyo yung wall, no? Yung nangyari na yan ay natapos na. Pero may isang hindi pa natatapos. So, 7 weeks and 62 weeks are fulfilled. Pero may isang hindi pa natatapos. Sabi niya dito sa verse 26, and after 3 weeks, pag sinabing after 3 weeks, after 69 weeks, 69 weeks is equivalent to 483 years. The Messiah shall be cut off. Kailan nangyari yan, mga kapatid? Magbibigay ng illustration dito. Nakita niyo yan? Yung cross na yan, yung Messiah. And, kung makikita mo yung ano dyan, i-point out ko lang. 445 BC, Cyrus decree for 54 BC, pero hindi natuloy. Natakpan, nalimutan, pinabuklat ulit. 445 BC ang starting point ng knowing forth of the commandment to rebuild the temple of Jerusalem for the people of Israel. So yan ay nangyari na. Nangyari po na yan, ano? Pero ano ba yung hindi pa na nangyayari? Sabi niya dyan, no? Mapuputo lang Messiah after 69 weeks. Hindi sa kanyang sarili. And the people of the prince, yung people of the prince dyan, na pupunta at i-destroy yung city and sanctuary. Ano yung i-destroy? Siyempre yung na-build ng 69 and 7 weeks na nangyari. So, yung second temple na na-rebuild again from Solomon's to Zerubbabel's temple, ano nangyari? Na-destroy yan. Hindi ko believe, na-destroy yan 70 AD. Nung si General Titus pumunta sa Jerusalem, in-invade yun, sinira na talaga. Until now, walang temple ng Jerusalem. And sabi niya, and the end thereof shall be a flood, and unto the end of the world desolation are determined. Ito yung gusto kong sabihin.
and he shall confirm the covenant with many for 1 week. So, ito yung hindi pa natutupad. So, masyado mahaba yung history kung i-ano ko. So, I want to make it short lang kasi 20 minutes. I just have 8 minutes na lang. Yung salitang and he, sino kaya yan? Kung Tagalogin natin. Sabi dito, at pagtitibayin niya tipan sa marami sa isang linggo. Kailan ba yan? Naniwala kami, ito ay hindi sa panahon o hindi yan sa time ng si Kristo ay ako sa cross. Papakita ko lang dito. Yung cross na yan ay totoo naman na nangyari na nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa Panginoon. Pero, I want to point out this, yung hindi yan si Kristo. Yan ay ang si Kristo. Bakit? Patunayan, sabi dito, and he shall confirm. Pag sinabing confirm, ang ibig sabihin yan ay ratify. It just, ang tawag ko, binubuhay lang yung covenant. Nawala bang covenant ni Kristo sa atin? Nawala bang covenant ng Diyos sa kanyang bayan? Hindi. Hindi nawawala yan. In fact, ang covenant ng Diyos sa tao ay eternal. Eh bakit yan? Kung babasahin mo dyan, it's just for 7 years. Just for 1 week. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Mayroon ba si Kristo covenant ng pang isang linggo lang? Hindi. Katunayan nga, ang covenant ng Diyos sa atin ay eternal. Katunayan, Genesis 17 verse 7. I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee, in their generation for an everlasting covenant. Napakalinaw yan. Hindi yan sa isang napakaliit na portion lamang. Na 1 week, ano yung 1 week? Ang 1 week is equivalent to 7 years. Yung 1 week dyan, kapatid. 12-7. Genesis 12. Pag-check mo yung ano yan, yung week set, ibig sabihin na siya buwa. 7 of years. So equivalent, ang 7 weeks, o ang 1 week is equivalent to 7 years. So just 5 minutes. So alin yung future events? Katunayan na yung ministry ni Jesus. Pwede sabihin yan, Pastor, yung ministry ni Jesus, 3.5 years eh. Hindi ba yun yung kalahati mo? And pagkatapos ng siya'y pako, yung another 3.5 years is for the ushering to the Christianity. Nung si Stephen ay binato, nag-start ng Christianity. No. Hindi yan ang sinabi ng Bible. Katunayan. Kasama ang ministry ni Kristo saan? Sa 69 weeks. Paano? Ito po yun. And after 3 score and 2 weeks, the Messiah shall become. Kailan? Hindi yan lumalabas dun sa 69 weeks. So, kailan ba si Kristo na-cut-off? Si Kristo ay na-cut-off nung siya ay pinatay. Hindi nung kanyang ministry. Katunayan,
maraming tumanggap sa Kanya. So, ang ministry ni Kristo ng 3.5 taon ay kasama doon sa propesya na 62 weeks. I hope you get my point. And dinidiretso ko lang yung sinasabi ko. Katunayan yan, hindi hiwalay yan doon sa 69. So, from cutting off, ito yun. Sensya rin daw siya ngayon nang wala akong pagsulat pagka ito yung nag-uusapan. Kasi napakahalaga nito. This is very important pagdating sa prophecy. Ang prophecy ay napakahalaga pag-aralan. Kasi kung mamamali ka sa prophecy, false prophet ka. Kasi prophecy yan eh. Prophet ang gumagawa niya. So kung mamamali ka ng lagay niya, mali niya yung araw. Mamamali ka niya. Yung cutting off in Jesus, nung siya pinapos, sabi niya, it is finished. So 2 minutes, may 2 minutes pa ako. Kasama yung ministry ni Cristo. So from 30 years old hanggang 33 years old siya, 33 bago siya umakyat, kasama yung ministry niya. Hindi yun labas sa 69 weeks. Kasi nga, sabi niya, after, hindi inside or before. Pag sinabing after, pagkatapos ng 69 na linggo, mapuputol ang Messiah. Included ba ministry? Yes. Okay lang nangyayari ito, Pastor. Yung ika-70 sa linggo nila yan. Ito po yan. Okay. Yan po yung 70th week. Sino yung he? Yung he ay Antikristo. Bakit? Temporal kasi yung covenant ng tao. Hindi yan eternal. Binasa ko kanina. Babasahin ko pa sa Jeremiah 22 verse 14. And I will make an everlasting covenant. Jeremiah 22 verse 14. And I will make an everlasting covenant with them. Pag sinabing everlasting covenant, 7 years lang ba yan? Hindi. Eternal yan eh. Pag ang Diyos na ako, pag nakikipag-covenant siya, hindi yan napuputol lang sa linggo lang. So, kailan nangyayari ito? Hindi pa nangyayari yung ika-70 sa linggo din natin. Kasi hindi pa nangyayari yung Antikristo. Wala naman. Iahayag yan sa huling araw. Naniniwala kami na ang huling araw na ito, mahayag na siya. And mamaya, sa susunod kong stand, explain ko bakit nangyari yun. Okay, with me ng 20 seconds. So, ang susunod na naman ang tatayo for 20 minutes ang Seventh-day Adventist, si Brother Brice Bansal. So magandang araw po sa inyo mga kapatid at mga kasama. Hindi magiging successful ang usapan na ito kung wala kayo. And sa aking kausap, I treat this as a friendly dialogue or interfaith dialogue, no? And sa aking part, since kaunti lang yung oras ko, ang stand namin bilang mga Adventist ay ang end of Daniel 70 weeks ay tapos na, no? Sa aking introduction, gusto kong banggitin sa inyo yung dalawang contentions ko. Number 1 contention is that para sa akin, mas maraming dahilan para paniwalaan ng 70 weeks ay tapos na. My second contention is, at walang dahilan para paniwalaan ang 70 weeks ay matatapos pa na. FYI, para sa mga kapatid na hindi yan ng Adventist, kami po ay tinatawag ang aming paniniwala when it comes to prophecy as historicist. Pag sinabi namin historicist, yung aming pong interpretation sa prophecy ay laging kaugnay
sa fulfillment ng kasaysayan. No? So, na-premise ko para sabihin na tapos na ang 70 weeks. My first premise, ang 70 weeks ay tumutukoy sa 490 days. Premise 2, sa Biblia at referensya, ang prophetic day ay nangangahulugang prophetic years or prophetic year. Therefore, ang 70 weeks para sa amin ay literal ng 490 years based on premise 1 and premise 2. Let's go to the premise 1. No? Ang premise 1, ang 70 weeks ay tumutukoy sa 490 days. Napakinggan natin from the Hebrew word na yung salitang 70 weeks. Okay, 70 weeks ay mula sa Hebrew word na Shabuah, na ibig sabihin ay weeks. Pero kung mapapansin ninyo, kasunod ng salitang Shabuah ay yung salitang Yawin. Ibig sabihin ay years. Kaya nga sa translation na katulad ng Rotterdam translation, Goodspeed translation, and RSV or Revised Standard Version, ang nakasulat doon ay 70 weeks of years. Therefore, kung titignan natin, according sa chapter 9, verse 24, na 70 weeks of years, kung tutuklayin natin paano lumabas yung 490 years, it is because of 70 weeks times 7. Bakit? Kasi per day is equivalent to 7 days, no? Per day of the 70 weeks. Therefore, 70 times 7. Ang lalabas po dyan ay 490. Ito bang stand na to ay stand na Adventist lang, ginawa lang ba ito ng Adventist? Hindi po. Ito po ay from the historical stand ng mga unang Kristiyano o yung tinatawag namin early church fathers. Katulad po nila sila Clement ng Alexandria, Tertullian, Africanus, Pampili, at iba pa mga early church fathers na nag-defend ng ganitong mga katuruan o doktrina. So, premise ko, sa Biblia at referensya, ang prophetic day, ang prophetic day ay kumahulugan sa prophetic year. That's why in Ezekiel chapter 4 verse 6 it says, "When you have completed this, you shall lie down a second time, but on your right side, and hear or bear the punishment of the house of Judah. 40 days I assign you a day for each year." Ano pa? Numbers chapter 14 verse 34, "According to the numbers of the days in which you spy out the land, 40 days for every day or year, you shall bear your iniquity." So ang sabi dito, kung titignan natin sa mga verses na to, yung kanyang context mo, yung kanyang day o yung kanyang year, katulad siya, prophetic year, prophetic day is equivalent to specific or literal year. At itong stand na ito, mga kapatid, ay hindi ito stand ng Adventist lang. Katulad ng sinabi ko, ito ay mula sa medieval interpretation ng mga Hudyo, hindi mo ng mga Hentil, ng mga Hudyo, katulad ng beginning of the 9th century, yung kilala mga scholars like Wendy, Saadia, Jeroham, Hakuken, and etc. Rashi, marami. So ito talaga yung talagang kanilang stand, pagdating sa interpretation. Kaya, easy ang konti, So kung titignan natin, yung 490 days is equivalent to 490 years. So, my argument number 2, kung yung 490 days is equivalent to literal years, therefore, kailan magsisimula ang 70 weeks? According sa Daniel chapter 9 verse 25, "Know therefore and understand that from the going forth of the word to restore and build Jerusalem." Merong dalawang factor or characteristic tayo dito dapat na gawing palatandaan. Number 1, yung Jerusalem ay restore. Number 2, build. According sa Hebrew language, magkaiba yung salitang restore at saka yung rebuilding. Restoring Jerusalem is all about the legal, and the judicial authority ng mga tao sa loob. Kailan naganap yun? Hindi lang yung tinatawag nating rebuilding. Sa Bible, sa Ezra and Nehemiah, meron tayong tatlong makikita mga decree na binabanggit. Merong decree ni Cyrus, which is nangyari noong 538, may decree ni Darius na nangyari noong 519 BC, at merong decree ni Artaxerxes na nangyari noong 457 BC. At merong authorization, renewal, kay Nehemiah, noong 44 BC. Pero, kung titignan natin, hindi siya decree, kundi siya authorization ng renewal ng 457 BC. At kung titignan natin sa pag-aaral sa Nehemiah chapter 1, may kita natin na nalungkot chapter 1 verses 2 to 4, nalungkot si Nehemiah. Inas niya kung ano yung report tungkol dun sa pag-build ng Jerusalem.
Hindi ito nag-pertain or hindi ito nag-refer sa Babylonian captivity, kundi doon sa priorly or sa prior, before na nangyari, na mayroong rebuilding. Nagkaroon siya ng disappointment. Bakit? Despite na mayroong rebuilding, ito'y natigil. Okay? And yung time na yun na ibigay ni Artaxerxes, and David, that is Artaxerxes 1, or Artaxerxes Longimanus, which happened noong 457. Therefore, kung titignan natin, yung 490 literal years, nagsimula ng 457, ima-minus nyo lang po, 457 minus 490 literal years, ang lalabas po dyan ay 33 AD. Pero since ang shifting, okay, or transition from BC to AD, wala po silang from BC 1, wala po silang 0 AD. Automatic meron silang from BC 1, meron silang 1 AD. Therefore, 33, i-add po yung 1, okay, i-add po yung 1, ang lalabas po dyan ay 34 AD. So sa akin, sa aming pong explanation, ito pong 34 AD na to, ang katapusan ng 70 weeks or 490 literal years. At ito pong stand na ito pong termini or correct termini, ay na-establish hindi po ng mga 7-day Adventists, kundi ng iba't ibang mga reformador noong 1564. According kay German Reformation Johann Mark noong 1564, first correctly placed the 70 weeks or 490 years as reckoned from the 7th year of Artaxerxes, that is 457. Okay, at iba-iba ang mga sinundan nito ng mga iba-ibang mga large group reformers, no, para masabi na itong explanation na ito ay talagang bumag or nagmula sa mga reformador, katulad nila across America, Dederley, Frank, Gizer, Oberlin, at iba-iba si Blackstone, Taylor. Ito yung mga reformador na gumamit ng ganitong interpretation. Hindi ito mula sa Adventist. In fact, one of the most brilliant mind sa science ay si Isaac Newton, di ba? Ang study ni Isaac Newton, according sa Cambridge University Press, lumabas noong 1992 sa page 372, ang sabi niya dito, who cares whether Newton or I was correct in maintaining that the prophecy of the 70 weeks in the book of Daniel referred to the interval of 490 years after Ezra's leading the Jews from Babylon back to Jerusalem, and that is 457 BC to the crucifixion. Ayan. So yung stand na pinapakita ko, hindi ito stand lang ng Adventist. Ito talaga ay pinaka-stand ng mga reformador, kaya ako binabanggit. Ngayon, kung titignan natin, ito nga po ay natapos ng 34 AD. Ngayon, babanggitin ko at magpo-focus ako dun sa tinatawag nating content, no? Kasi yun ang aming pinag-uusapan. Nakita ninyo, napaka-simple, natapos ng 34 AD, ang 70 weeks. Pero gusto kong banggitin itong tinatawag na nilalaman, no? Ng 70 weeks or ng 490 years. According sa Daniel chapter 9, verse 24, 70 weeks of years. Okay, that is 490 years. Wala tayong makikita ditong gap even sa Hebrew language. Kaya para sa akin siguro ang friendly challenge ko sa ating kausap, magpakita ng exegetical Hebrew language na nagpo-provide na mayroong gap theory. Kasi wala kang nakikita dito. Ang sabi dito, ang sinabi nga, know therefore, chapter 9 verse 25, know therefore, and understand that from the going forth of the word to restore and build Jerusalem, to the coming of an anointed one and priest, there shall be 7 weeks, then 42 weeks. So, ang tanong dito, ito ba 7 weeks at saka 62 weeks ay magkasama? Para mo sa aming interpretation, at sa interpretation ng mga reformador, ang 7 weeks at yung 62 weeks ay magkasama. That is 69 weeks already. O bakit merong distinction? Bakit merong pagkakahiwalay? Kasi kung titignan ninyo yung 7 weeks, okay? 7 weeks times 7 days, that is 49. Start ko lang ng 457, 49 minus 457, ang lalabas dyan is 408 BC. What happened noong 408 BC? According to dun sa Daniel chapter 9 verse 25, it shall be built again in square and mold, but in troubled times. Doon po natapos or nagkaroon ng completion ang Jerusalem, no? Jerusalem as a whole, na-rebuild yung Jerusalem noong 408 BC. Ano pa ang sabi? Then for 62 weeks, okay? Di ba sabi ko kanina, binabanggit ko kanina, for 62 weeks,
magkakaroon daw ng paglabas ng anointed. Okay? To the coming of the anointed one. Kung papansinin niyo po, yung 7 weeks, 7 days times 62 weeks, ang lalabas po dyan, okay, ang lalabas po dyan ay 434 days, or again, literal years. Ngayon, from 408, okay, i-minus niyo yung 434, mamaya ipapakita ko, i-minus niyo yung 434, okay, ang lalabas po dyan ay 26. Pero, kung papansinin niyo 26, i-add nyo ulit ng 1 because shifting ulit ng 1 AD, that is 27 AD. Matapit to 27 AD. According sa pag-aaral, binanggit yung salitang Messiah, okay, anointed one. Kailan nangyari or kailan binigyan ng title si Jesus Christ as anointed one? That is the time when siya na baptized. So 27 AD is Jesus' baptism. That's why kung papansinin ninyo, from 457 going to 27 AD, okay, that is 69 days already natapos. Nagkaroon ng paglabas ng anointed si Jesus Christ, siya ay binautismuhan. Okay? Siya ay nabaptized. In Hebrew language, siya ay inanoint or anointed. So ngayon, natitignan natin, from 27 AD, okay, from 27 AD, meron tayong tinatawag na may natitirang 1 week, that is 7 years, okay? Meron natitirang 1 week. Sabi sa Daniel chapter 9, verse 26, and after the 62 weeks, okay, an anointed one shall be cut off. After 27 AD, yung anointed one daw maka-cut off. Sa Daniel chapter 9, verse 27, it says that he shall make a strong covenant with many for 1 week. Siya yung confirm, okay, mag-create ng tinatawag natin strong covenant. Ano nangyari? Ano yung kanyang nangyari noong 27 AD? 27 AD, again, parehas ng computation, parehas ng method, yung day to year explanation, parehas lang. Ano nangyari? I-add nyo po yung 7. Okay, add nyo yung 7. Mamaya papakita ko. Add nyo po yung 7 doon sa 27. Ilan po ang lalabas? Ilan ang lalabas? 7 plus 27. Ilan? 34. Ang sabi dito, siya yung magpo-confirm ng kanyang covenant as daw doon sa midst of the week. Diba? Midst of the week. Sabi doon, verse 26, and after the 62 weeks, an anointed one shall be cut off and shall be nothing. Pagdating sa chapter 9, verse 27, and for half of the week, he shall cause sacrifice and offering to cease. So, ikukonfirm niya yung covenant ng 34 AD, pero doon sa gitna ng week, ikukonfirm niya yung kanya, tinatawag natin, or aalisin sacrifice and offering to cease. So, ano yun? Kung titignan po ninyo sa computation, 27 AD, 34 AD, yung gitna po doon, ano ho? 31 AD. Ano po yung 31 AD? Jesus crucifixion. Si Kristo ay namatay, kinonfirm niya yung kanyang covenant, at bakit sinabi dito na he shall cause sacrifice and offering to cease? Kasi nung siya po'y namatay sa cross, yung pong sacrifices, yung pong kanyang offering, o yung mga offering ng mga tupa, inalis na po. Kaya kung tinignan po ninyo, napakaganda ng computation. Ngayon, para maging at least meron tayong historical background, kung papansinin niyo po sa Matthew chapter 27, verses 50 to 53, at saka doon sa Lucas, sa Luke, mababasa ninyo, okay, sa Luke chapter 23, mababasa ninyo na mayroong earthquake at mayroong pagdidilim. Okay? According sa kasaysayan, mga scientists, major earthquake in 31 BC with the Jordan Valley epicenter, 7 magnitude at least, and among the largest in 2000. Josephus Flavius writes of 30,000 people killed, it damaged Emmaus and Caesarea in particular. Ano pa ang sabi niya doon? Meron daw magkasabay na nangyari. Meron pong malaking lindol na naganap noong 31 AD, and David, that is April 27, 31 AD, yan ay Friday, nung namatay ang Panginoon. Kasabay ng lindol na yon, meron tinatawag na waxing crescent moon, yung pagdidilim. Okay, magkasabayan, kasi doon sa ibang sinasabi nilang dates, sabi ng mga history, meron daw lindol moon, pero wala namang crescent moon.
Pero dito sa 31 AD, Nisan 14, no, sa kasaysayan ng mga Hudyo, meron dalawang magkasabay na naganap. Yung isa pagdidilim at yung isa naman ay lindol. According dito, the waxing crescent of the moon occurred on Tuesday, 28 March, and then on Friday, April 27, Nisan 14, the Passover preparation according to Luke chapter 23 verses 54 was Friday 27, April 31, the day upon which Jesus was crucified. Therefore, kung titignan ninyo yung binabanggit na yung ginawa na ititigil ng prince, ititigil ng Messiah, yung half week, yung tinatawag natin mga handog, yun yung panahon na siya'y namatay sa krus. Yung confirmation na binabanggit mga kapatid, okay, yung confirmation na binabanggit, yung sa chapter 9 verse 27, and he shall make a strong, or he shall confirm covenant with many for 1 week, o yung natitirang 34 AD, kung mapapansin ninyo, that was the last time na ang Panginoon ay nagpadala ng kahuli-hulihang sugo. Okay? Ang pangalan niya ay si Stephen. Kahuli-hulihang sugo sa bayang Israel. Okay? Si Esteban. Siya'y pinatay sa Acts chapter 7 verse 55. Siya'y pinatay at nung siya'y namatay, yun na yung last na sugo, propeta na pinadala ng ating Panginoon para magbago ang bayan ng Diyos. Kaya nasakto yung binabanggit sa Daniel chapter 9 verse 25, di ba? Kailangan tapusin nila ang pagkakasala sa loob ng 70 weeks. Yung 34 AD, kung mapapansin ninyo, nung namatay si Esteban, sunod-sunod na yung address na ng Panginoon ay hindi na sa mga Hudyo, kundi na sa mga Gentiles. Kaya kung titignan niyo sa Acts chapter 11, Acts chapter 10, Acts chapter 9, puro mga experiences na yung kanilang mga nakakausap ay mga hintil na, mga Kristyano na. Kaya kung titignan niyo sa Acts chapter 10, meron ng pangitain. So that is the confirmation na yung kamatayan ni Jesus Christ sa midst of the week, okay, ay para sa lahat ng mga tao. Okay? Kaya para sa akin, okay lang, pakistop, may papakita lang ako sa screen. Pag pinakita ko sa Google, may papakita ko lang sa screen. Ayan. Ha? Sa 34 yan. Para na makita ninyo yung itsura, paano nagkaroon ng competition. Yan. Okay, tignan natin yung map. Okay. Sanctuary. Tapos sa sige sige pa okay. Sige pa ay ito pagkas sige baba pa yan. Okay, yan. Sige. Ayan. Okay. Ayan, okay. Kumanan. Okay, kung titignan ninyo, 70 weeks are determined upon thy people. So, from 457, natapos ng 34, okay, yung 1 week o 7 days, or 7 years, kung titignan ninyo, na-confirm yung half, okay, weeks of the week, that is 31 AD, kung titignan ninyo doon. Tapos yung appearance ng Anointed One or yung Messiah, nangyari yung AD 27. Okay? So kung titignan ninyo, ano nangyari? 457 decree ni Artaxerxes. Okay? After 7 weeks or 49 years, nangyari yung completion ng Jerusalem, na-rebuild yung Jerusalem. And then from 408, meron tayong tinatawag na 434
years o yung 62 weeks na kasabay or kaugnay din ng 7 weeks, natapos yun ng 27. And then meron pa tayong natitirang 1 week. Yung 1 week na yun, 7 years. From 27 to 34, merong weeks of the week na si Cristo ay nag-confirm ng covenant ng 34. Pinatigil niya yung kanyang, yung offering, okay, at yung aalay sa pamagitan ng mga animal sacrifices noong 31 AD. Kaya nasasabi ko mga kapatid, no, sa mga kaibigan, talaga makikita natin na mas maraming dahilan, okay, kulang pa yan, mas maraming pang dahilan upang paniwalaan na natapos ang 70 weeks, okay, natapos ang 70 weeks noong pangpas, and that is 34 AD, no? Okay. Okay, bigay natin ang 15 minutes. Okay, question na lang sir. Close examine. Ito yung maganda. Ten minutes. Be, bili ka tubig. Okay. May mic pa? Okay, magpumulit pa na ako. Bente lang. Tubig lang. Saan ka bibili? Bente lang yan ha. Wala. Tubig ka? May tubig ka? Okay. Huwag ka na bumili. Tayo mo na. Ngayon? Saan? Mamaya ka na ito. Salit-salita ka lang. Ready naman to eh. Okay, start na siguro. Ready na tayo? Para sa iyo, kailan nagsimula yung 70 weeks? Nagsimula siya for 45 BC. Kung nagsimula siya lang for 45 BC, wala pa bang ibang alam na prior na decree before 444 BC na meron ng rebuilding ng Jerusalem? Meron yan. 457 BC is decree of Cyrus. Actually, 3 decree yan, ano? As you said din kanina. Pero hindi naman talaga na i-rebuild. So ang rebuilding talaga is 445 BC by Artaxerxes Dominus. So, may prior yan, kaunlayan kay Cyrus, na binuhay ni Darius until Artaxerxes. Ang tanong ko kasi yung 457, aminado ka ba na ito ay decree din na building ng Jerusalem? Yes, pero hindi nagsimula. Paano siya hindi nagsimula? Cute ah. According to the history, hindi talaga siya nag-start. Why? Kasi natakpan yun. So, binuhay yan kasi nalimutan. Type. Actually, hindi dahil nalimutan na hindi lang yan na-push through. Meron akong babasahin na verse. Ang sabi dito, sabi sa Ezra chapter 4, verse 9, 4:11, ito ang sipi ng sulat ng kanilang ipinadala sa Haring Artaxerxes. Sa verse 12 onwards, basahin mo na lang, verse 12 onwards,
pinatigil yung sinasabi mong prior, pinatigil. Okay, pero nagsimula, yun nga lang, pinatigil. Tama ba? Tama. So kung pinatigil at may prior rebuilding, nagsimula talaga noong 457. Hindi ganun na mangyayari. Kasi kung kailan ito na simula, doon ang starting point. Kaya nga ang tanong ko sa iyo kanina, ang tinanong ko sa iyo kanina, sabi ko, yung bang 457 may decree, ang sabi mo mayroong decree, tama? Ngayon, sabi ko, ito ay pinatigil. So kung pinatigil, nasimulan. Nasimulan, pero wala talaga silang foundation. Pero may decree nun. Yung decree, kaya nasabi ko tatlo yung decree. So doon sa dalawang decree, may decree na muna. Basahin natin yan. That is 457, tama ba? Yung science decree. Dapat masunahin mo. Eto, uulitin ko sa iyo. Uulitin ko. Sabi mo kasi kanina, 457, agree ka doon. That is decree of Artaxerxes, hindi kay Cyrus, for correction na. Decree ni Artaxerxes, noong 457 BC, nasimulan. Tama ba? Uulitin ko. Nasimulan. Yung decree na binuhay, Okay. na decree Darius. Okay. Pag sinabi bang binuhay, nag-exist na siya o hindi pa? Nag-exist yan, Okay. hindi pa exist yan. Okay. So, ibig sabihin, nag-exist siya noong 457 yung decree. Nag-exist, pero sabi ka, kung babasahin natin sa Nehemiah 2 verse 1. Pero kung alam mo ito yun. Okay lang. Sige lang. Pero aminado ka na mayroong nag-exist na decree. May nasimulan na decree para sa iyo binuhay. Tama ba? Ako kasi, Pero nasimulan yun. hindi nga, wala nang sa foundation level. Pero nasimulan, hindi lang natapos. Tama ba? Yes. Okay. Pero hindi, nasa decree, yun yung starting point. Kasi may decree pa na nakulan si Cyrus. Okay, ang next question ko sa iyo, ano ba yung sinasabi sa Bible? Pag nilabas yung decree o pag nasimulan nilang gawin, magsisimula ang 70 weeks. Hindi, ang sabi ng Bible, wala sinabi yung kailangan simula. Okay, babasahin ulit natin. Yung ikatlo. Oo, babasahin ulit natin. Okay lang, Mr. Moderator, babasahin ko lang. Oo, sabi sa Daniel, chapter 9, okay, chapter 9, habang hinahanap ko, no? Okay, chapter 9, ang sabi dito, kunin ko na lang yung English translation. Okay. Ang sabi dito, know therefore and understand that from the going forth of the word to restore and build Jerusalem. Ang tanong ko sa iyo, kailan magsisimula iyon? Nung bang panahon ginawa nila o nung panahon inilabas yung decree over the restore at i-build Jerusalem? Okay, ginawa. Pero sabi dito sa Bible, ang sabi dito, from the going forth of the word, hindi from the going forth of the action. Okay. Ano sabi dito? For the action or going forth of the word? Yung word, kasi sabi ko nga sa tatlo niyo, dapat irrelevant pa rin, bro. Why? Okay. Kasi yung tatlong decree. Okay. Diba? Bakit doon nga pupunta sa ikalawang decree? Gusto mo explain ko ba? Hindi, Mr. Moderator, gusto ba niya explain ko? this very relevant. Okay. Kung sasabihin na, kung sa ikalawang decree, yun ang dapat sabihin. Kung yun ang ibig na sabihin, ang gagawin po patumahan ay yung utos. Okay. Sa akin is action. Okay. So, gusto mo ba akong i-explain ko para magkaunawaan? Para yung line of question? Okay lang? Oo. Kasi sa amin, yung 3 decrees na yun, yung kay Cyrus, yun ay rebuilding ng temple lang, walang rebuilding of Jerusalem. Yung kay Nehemiah, yun ay restatement lang na nag-exist na decree which is from 457. So, kaya ang tanong ko sa iyo, para maging malinaw ulit, ang tanong ko sa iyo, ang sabi dito sa Bible, sa Daniel chapter 9 verse 25 I mean, kailan lalabas or kailan magiging simula ang 70 weeks? Paglabas ba ng decree, according dito paglabas ba ng decree o pagsisimula nila ng paggawa ng decree? Sabi ko kanina, problema yan, yung sinasabi ko, yung action. Okay. Kasi ang mababasa ko na. Okay.
Kung yung action, sige, sige. Sige. Sa Ezra halaman, no? Kung ang commandments ay to build Jerusalem, it's very obvious kung Jerusalem. They are dead desolate after that. Basahin ko. Verse 2. Thus said Cyrus king of Persia, the Lord God of heaven given me all the kingdoms of earth, and he has sent me to build an house at Jerusalem. Ayun. Okay, ang tanong ko sa iyo doon, dyan sa binanggit mo, na binabanggit na decree ni Cyrus, ano bingil dyan? Yung wall of Jerusalem or yung house ni Judah? Kasama yan. Okay, ulitin ko sa iyo. Hindi lang talaga nag-build. Okay. Hindi lang ang temple ang bibigyan. Okay. Uulitin ko sa iyo. Okay, uulitin ko sa iyo. O sige, sabihin natin, na sabi mo, tama ba, nag-build ng decree nung kay Cyrus, tama ba? So, next question ko sa iyo, kung yan ang start ng building ng sinasabi mo, so, ang stand mo ba, decree din ni Cyrus? Sabi ko nga kanina, Decree ba ni Cyrus? ipakiulit ang tanong. Yung bang, kasi sabi mo, ang stand mo, yung building, ay naganap yung decree, yung paggawa nila, nag-start nung kay Cyrus, and that is 538. So, ang tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba na start ng decree ay 538 according kay Cyrus? Sabi ko nga kanina, hindi ko naniniwala na Ayun. sabi ko. Kasi, ang sabi ko kanina, yung action, yung going pa ng pagmamangin, to build. Kailan ba yan? So, kung ikalawa ka, ako sa huli, ako yung pinakadulo. Ang isang ko, sa mga dito. Yung ikatong decree, doon kasi talaga nag-start. Okay, ulitin ko kasi tumalong pa sa Ezra eh. Tinignan ko lang yung isang ito yung next question ko sa iyo. Sabi kasi doon sa Daniel chapter 9 verse 25, chapter 9 verse 25. From the going forth of the commandment to restore, doon daw mag-start yung 70 weeks. Saan mo nakuha na binabanggit mo from the going forth of the action? Para mayroon tayong distinction. Kaya sabi mo action eh. So ang sabi dito, from the going forth of the commandment. Para malinaw tayo. Sige, Saan mo nakuha yung action? gamit na ako na yung word ng Hebrew text. Okay. Ibig sabihin ng commandments na part. Hindi lang ang words ang ibig sabihin. Kasi natin yung action. Ulitin ko kasi ang sabi dito, yung translation is commandment. Sa ibang translation, yung binabanggit mong dapa, yan ay decree. Alam mo yun sa Hebrew. Pero ang binabanggit ko dito kasi, binibigyan natin ng distinction yung salitang commandment at saka yung action na sinabi mong pinag-startan. Kasi dito, ulitin mo ha, know therefore and discern that from the going forth mula sa pagbibigay ng utos na i-restore at i-build ang Jerusalem, doon mag-start yung 70 weeks. So, ang sabi dito talaga, from the commandment, ang sabi mo, from the action. So, ang tanong ko sa iyo, saan mo man nakuha iyon? Ano yung nakuha ko? Yung salitang action. Sabi ko nga, ibig sabihin ng commandment dapat. Ibig sabihin ng dapat, hindi lamang words or command kasama yung action. So, pag-start ka ng decree, sa unang decree, tapos going forth na doon, ikalawa going forth, tapos wala nangyari, hindi masasabi commandments. Pero wala ka talaga mababasa na mayroong salitang action dyan sa chapter 9 verse Sabi ko 25. nga kanina, sa original text, ang ibig sabihin ng dapat, kasama. Pakibasa nga sa original text yung buong Hebrew. Kasi ako kaya kong basahin eh, yung salitang Hindi ko dapat. kayang basahin. Ayaw hindi ko kayang basahin. Gusto lang yung point. Isang moderator. Ang ibig sabihin ng commandments, maliban na kung ayaw maniwala. So, paano ka ngayon nagbigay ng meaning na yung dapa para sa iyo ay hindi commandment lang kundi action? Saan mo nakuha mo lexicon ngayon? Sige, pakibasa ka. Okay, pakibasa. Hindi ko kayang basahin ang Hebrew. Hindi, yung concordance na ginagamit mo, yung binabanggit mo na dictionary, lexicon. Sige. Siguro si Mr. Moderator maganda magbasa niyan. Sige. Pwede basahin. Okay. Na lexicon. Ay, pakibasa. Yung salitang dapa. Oo. Okay. 1697. Dabab. First meaning, speech. Okay. Word, speaking, speech. Say, utterance, words, business. Occupations, acts, matter, case, something, manner, by extension.
Okay. Meron akong tanong sa iyo dyan. Okay, may tanong ako sa iyo dyan. Yung pagdabar dyan, okay, yung dapa na ginagamit mo, meron bang ginamit nila sa salitang action? Occupation. Action nila. Yes. Meron bang binanggit na action? Ang next question ko sa iyo, kung meron binanggit na action dyan, bakit hindi na-translate sa majority text ng translation yung salitang action? Bakit hindi binabanggit sa translation na from the going forth of the action? Bakit kalimitan na binabanggit, majority text ang nakasulat from the going forth of the decree? Yung commandments, sabi niya, napakalina naman eh. From the going forth, Oh. paano ko sagutin yung hindi na, bakit hindi na sulat? Doon sa text, kung pag-aakalan ng text, going forth of the commandments to restore. Kasama yung to restore, ano? Wala akong ano doon. Ang binabanggit ko yung commandment kasi sabi mo action. Kung yun talagang interpretation, dapat sa Bible translation, may nakita kang action ang nakasulat. Kasi nga, sabi ko kami sa creator, kung ang babasingan mo, ay ikalawa, dapat unahin mo yung una. Pero wala kang makikita gano'n. Hindi, wala kang babasingan. No? Pero ang mga ibig sabihin niya, may gawa ko. Ikaw naman bro, ano magtatanong? Sige. Okay. Ako naman yung, babalik ko yung tanong kay Mother. Kung, Okay. sige, ang stand mo bro, ang going forth of the commandments ay 457 BC. Okay. Naniniwala ka ba na sa unang decree ni Cyrus? Actually, kung Hindi, naniniwala ka ba? Isa lagay ko. Naniniwala. Okay. pero hindi ako naniniwala na hindi siya na 457 kasi ito para malaman mo, yung decree ni Cyrus is all about rebuilding the temple of Jerusalem. Kaya kung titignan mo doon sa Ezra, sa chapter 4, kung papamata mo sa akin, sa 7 actually, 7 building onwards, meron na tinatawag na temple. Kaya sabi ni Artaxerxes doon, I will pray din sa temple, ipag-pray din siya. So, nag-exist yung temple. Pero, nandun yung utos ni Artaxerxes na yung judicial law, and yung tinatawag natin mga any laws concerning the nation, So, ay dapat i-rebuild. So, sabi mo, Okay. sa unang decree, naitayo na. Yung temple, hindi yung Jerusalem. So, kung naitayo na yun, bakit hindi mo Hindi, parang yun na-connector na. binibilang na yun ang starting point, going forward? Ano sa dagdagan? Yung panahon ni Cyrus, ang rebuilding doon ay yung temple. Doon sa chapter 9 verse 25 na mababasa mo, ang nakasulat doon, from the going forth of the decree, rebuilding and restoring Jerusalem. Okay, pag sinabi rebuilding and restoring Jerusalem, kasama yung kanilang national laws. Okay, kaya kung ipapabasa mo sa akin, Okay na yun. Okay na yun. So, sa ikalawang decree, yung ikalawang decree na Darius decree, babasahin ko ito. Hindi ko alam kung naniniwala ako, pero pakisagot mo kung ito ba, kung anong klaseng decree ito. Pwede pa sa Ezra 6:7. Na yan. Let the work of this house of God alone. Let the governors of the Jews and the elders of the Jews build this house of God in this place. Ano? Bakit hindi mo ito ginamit? Okay? May decree to build the house of God in this place. Titignan mo sa binasa mo sa Ezra chapter 1 verses 15, yan ay house of God, hindi yan Jerusalem. Okay, house of God, yan ay inside Judah. Hindi pinamagin na outside. Kaya para at least maging malinaw pa, meron mo hindi mo ginawa. The decree of Cyrus the Great in 538 BC, according sa Ezra chapter 1 verses 2 to 3, authorizes, number 1, exiles to return Jerusalem. Para sila yung pumunta ulit sa Jerusalem. Rebuilding of the temple, hindi rebuilding of Jerusalem. Provisions for rebuilding the temple, kaya mababasa mo yan sa Ezra chapter 3 verses 10 to 13. No, na-celebrate sila na na-build yung temple. Pero hindi na-rebuild yung Jerusalem. Okay, ang tanong, sa Daniel 9:24 o Daniel 9:25, from the going forth of the commandments, ang tanong, aling commandments?
Sa unang decree, ikalawang decree, ikatlong decree. Okay. Maganda yung question kasi kung titignan mo, nakasunod dun Pwede mo pakibilis lang. Alin ba yan? Sa chapter 9 verse 24, yan ay decree ni Arthur. Hindi, tinatanong ko, pang-ilang decree dapat? Mr. Mayor, tinatanong ko. Okay. Alin ang dapat na i-apply dun sa salitang going forth of the commandments? Una, pangalawa, pangatlo. Okay. Ito sa likod. Pakisagot lang na. Una o ikalawa o ikatlo. Ang sagot ko ay yung decree ni Arthur. Hindi sinasagot ko sa Kasi sa moderator, baka maguguluhan kasi siya kung pag-ilan yung decree ni Arthur success. Kasi nung pinagin ng dalawa, ay pinagin ko sa kanyang dalawa. Pero actually, sa kaalaman ko, parang ngayon. Ngayon, ito, babasahin ko sa'yo. Bakit naging decree ni Arthur success? Mahaba na, Mr. Moderator. Tanong ko lang eh. Pero may sagot ako doon, pangatlo. Pangatlo. Kung yung pangatlo ang ginagamit mo, yung una ba, hindi ba yung utos? Okay, ulitin ko. Mr. Moderator, I'm just questioning, very simple question. Yun ba ay hindi utos? Utos yun, Okay, utos. pero rebuilding yun lang ng temple. Hindi Okay. yung rebuilding ng Jerusalem. Doon pa sa din ng na going forth of the commandments, hindi ba rin doon i-rebuild yung temple? Hindi kasama ang temple doon kasi na-rebuild na nga ang decree ni Cyrus. So kung na-rebuild na, Mr. Moderator, Sige, kung na-rebuild na ito, eh dapat ang ginamit mo yung una. Bakit? Rebuilding, ulitin ko ha. Ibig sabihin, kinokontra mo yung sinasabi mo. Ulitin ko, ikaw Abby, na merong tatlong decree. May decree si Cyrus, binasa mo nga nakasulat House of God. Mr. Moderator, Hindi, I just Mr. Moderator, sinasagot ko muna. Hindi ka nabasa mo doon, House of God, sa decree ni Cyrus. Yung decree ni Artaxerxes, okay, yung ay decree, nakatulat, ang binabanggit na from looking for the commandment. Okay na ako The din. building and restoring, okay, the building of restoring of Jerusalem, yun yung decree ni Artaxerxes. Okay. Okay? So naniniwala ka, dahil 925 ay kailangan matapos o yung restoring the temple and build the walls, even the streets. Tama? Eh kung sabi mo, na-rebuild na ang temple sa time ni Cyrus, bakit mo nga hindi ginagamit yan? Hindi. Ito, ulitin ko ha, babasahin ko. According sa chapter 9, verse 24 and 25, note therefore in discern that from the going forth will start ng 70 weeks of the commandment to restore and to build Jerusalem. Hindi ginamit dito, to restore and build the temple. Kasi yung sa factory, ay yung sa decree ni Cyrus, it's all about temple alone. Pero hindi kasama doon yung buong Jerusalem. Kaya sa Ezra chapter 7, kumpleto na yung temple doon, nakulang na ng rebuilding ng Jerusalem. Okay na, okay na. Okay, nag-gets ko na. May gusto lang akong i-point out para naman sa mga nanonood dyan. Hindi magkasabay. Para dun sa mga kaya inuulit-ulit ko lang. I want to point out na something, may reason naman ako. Yung kay Cyrus decree ba na una at pangalawa, commandments ba yun? Hindi. Okay, hindi na yun. Okay, decree. So, agad ka decree. Yung kay Longimanos, decree ba yun? Hindi. Hindi yun. Kaya yung tayo authorization. So, lahat yung decree. So, hindi mo lang ginagamit yan as Kasi yung kanyang definition, eh hindi ko ginagamit yung kay Cyrus. Kasi ang definition kay Cyrus, temple ang wala kasama city ng Jerusalem. okay, kanina binanggit mo na yan, yung sa verse 26, kung natapos na ang 70 weeks, sa verse 24, kung nandiyan ka din sa verse 24, may 6 reasons why it is given. Sa una, kung tapos na ang 70 weeks, tapos na ba ang transgression ng tao? Pakisagot mo. Ang sagot mo kasi kanina, ito ang nasagot natin dyan. Sabi ko kanina, ito ay natin sa bayan ng Israel. Kasi yung kausap ng bayan ng Israel. Natapos yung kanilang panahon na sila ay open pagdating sa kaligtasan. Kasi tinanggihan nila si Jesus Christ. Kaya kung 34 AD, ibigay niya sa mga Gentiles. Pakisagot lang. Kung tapos na 70 weeks, tapos na ba ang transgression ng Israel? Transgression na mga budo ay tinapos na. Tapos na ba ito? Hindi mo ang
dahil ibig na according sa Romans chapter 5 Hindi, pakisagot mo na kung tapos na. hindi tao, mga budumis, hindi generalist mga tao. Bro, May bro. specific grace. Listen, you said a while ago, this 70 weeks are for the Jews. Sige ka. Kung tapos na 70 weeks for the Jews, kung babasahin, ipa-plus ko doon, ang sabi dito, to finish the transgression. Tanong, tapos na ba transgression ng mga Hudyo? Hindi yung mismo. Gusto mo na rin, paano mo isa yung oras ko na? Baka iniisip mo, brother, pag-iisip mo lang kasi, baka pag-iisip mo yung hindi na sila nagkakasala. Okay, hindi na mo na siguro explain na. Yung binabanggit ko na tapos na, is yung kanilang transgression sa Diyos, dahil lagi sila nakaka-active. Okay, tapos na yung kanilang pinto ng awa. Okay. Ibigay nito sa mga Kristiyano, sa mga Gentiles, kung pwede pa rin, Okay na. sistema Okay na ako. ng Pangalawang tanong, Okay. doon sa 24, tapos na ba kasalanan ng mga Hudyo? Ayun na. Okay. Hindi, pakisagot na. Tapos na ba kasalanan nila? Noong 3480, natapos yung kanilang pagkakasala sa Diyos, hindi nila positive way, negative way. Kaya yung kaligtasan na supposed to be, sila yung magiging channel, hindi yung nila sa mga So, ibig sabihin, Kaya kung kita nyo po, sa chapter 7, si Esteban, siyang pinakang taong hindi ang pinadala ng Diyos sa bayang Israel para mamatay. Okay? Siya Sister yung Rodrigo. pinadala. Okay na ako dyan. Okay na ako dyan. Naintindihan ba? Hindi. It's very obvious. Ha? Kung tapos na 70 weeks, sabi mo, tapos na kasalanan ng Hudyo. May Hudyo pa bang maliligtas na nagkakasala? Awan ko ito nga eh. Sabi ko nga sa Sister Rodrigo, focus lang siya doon Hindi sa na tanong. kasi yes, magulo ko sa doon sa tanong mo. Hindi, pwede ka naman mag-yes tapos ka explain. Hindi nga lang kasi Mag-no, tapos ka dito. Okay, hindi sa mga yes ako, hindi rin pwede maging neutral. Ito ang stand ko. Yung kasi definition mo, doon tayo mag-start. Kasi sinasabi kasi tapos na, makakapagin sa'yo, wala nang nagkakasala. Hindi nga ganon. Prophetically, ang sabi doon, tapos na yung kanilang translation. In a sense, na yung lahat na meron sila sa puso, sila yung maging channel. Dahil pinatay nila ng 3480 sistema, okay, Stephen Stone, kinopera ng Diyos sa mga Kristiyano, sa mga Gentiles, sa kaligtasan. Kaya confirming na covenant Hindi ka na take note, lagot ka. Pinag-enough ways, pinag-isodori, kinonfirm niya yung covenant. Ano yung covenant niya? Sa petition, doon na siya sa channel ng mga Gentiles. Naubos na yung oras ko. Hindi, I just want to point it out. No? Kasi sabi mo, ang 70 weeks para sa Hudyo. Tapos na ang transgression ng Hudyo, tapos na rin yung kasalanan nila. Okay. Pero kung babasahin mo sa Romans 11:25, bakit hanggang ngayon they are blind? So, ulitin ko nga, ulitin ko. Para maging sa iyo. Yung 3480, Take note ka na. Ang inuliyang propeta sa bayan ng Israel. Nung siya'y pinatay, okay, sila ay inalis na ng Diyos, sila kasalanan. Ano, kung mali ang kasalanan doon, So wala na nagkakasala. nagkakasala pa rin sila. So, Pero, ano yung inalis? ito, yung ano yung inalis doon, okay? Actually, pag nakita yung original language niya, end of sin. Pag sinabi ng end of sin, hindi na sila record doon sa, hindi na sila yung pinili ng Diyos. Pag sinabing sins, vices yan o hindi? Hindi lang biases. So, nagkakasala pa rin ang mga Hudyo. Hindi pa rin sa yung sin nila. Ibig sabihin pala, nagkakasala pa rin sila, pero tapos na silang, wala na sila kasalanan. Siguro hindi pa rin sa yung sin nila. Ang context dito, captivity. Bakit sila nagkaroon ng kasalanan? Ano yung kasalanan nila? Ano naging resulta? Sila yung captivate. Okay, sila yung naging captive. Captive pa ba sila? Yung kasalanan. Captive pa ba sila sa panahon ni Esteban? Yes, captive sila. Ng Babylon? Nandun pa ba sila sa bayan nila? Nasa bayan ba sila? Ng Jerusalem. So they are in that Jerusalem. At tinatanong ko, hindi na nga activity lang yan eh. Nakabalik na nga sila eh. You mix it up also. Kasi you end it at parang gano'n. Seriously, okay na sa akin, you read ko yun. Okay, salamat sa iyong cross-examine. No, dahil natin natutunan sa kanyang mga sagot at tanong na mahalaga talaga
na mag-aral kayo ng Banal na Kasulatan. So sa kabila ay meron din siyang presentation sa 70 weeks, sa kabila din presentation nila na 70 weeks sa ibang paraan. So mga kapatid, ay nabawal natin maging neutral, no? Na hindi natin kontrolin ang gulo, no? Para maging fix at maayos lahat. So ngayon, rebuttal. Okay, rebuttal. 15 minutes per stand. So ang tatayo ngayon sa 15 minutes rebuttal, si Pastor. So, actually, nami-mix up natin yung prophecy. Why? Hindi ko lang, para sa mga niyagi sa tatlong decade. Kapag yung from the going forth of the commandments, kung naniniwala sa decade yan, yung unang decade ni Cyrus, dapat ginagamit mo yun. Ngayon, kung ang paniniwala ko pala ay commandments, pag sinabi commandments, utos, salita, or words, ano ba yung decree ni Cyrus? Hindi ba word din yun? Commandments din yun? Or salita din yun? Ang tanong, kasi ang sabi niya, temple lang. Nakalagay nga dun sa 25 Sa 25 nakalagay yan. To build, to restore and to build Jerusalem. Unto the Messiah the Prince. Katunayan, na tinutukoy dyan, na building na yan, temple. Nung sinabi ng Panginoon, nasa dyan, sabi ng Panginoon, igibahan niyo ang templo ito sa 3 araw, ay natin itatayo. Sabi ng mga Pariseo, 40 years namin yan itinayo. Yung tinutukoy doon, yung building niya. No? Ngayon, kung sasabihin mo na yung rebuilding na yan ay hindi kasama doon sa going forth of the commandment at na-build na yan under the time of Cyrus, this is very obvious na mali ang propesya pag napag mo ng prophecy. Why? Ang dahilan, inilabas mo sa going forth of the commandments yung pagtatayo ng temple. Kasama to restore and build Jerusalem, kasama ang building ng temple mo. Unang rebuttal niya sa kanya. Ewan ko kung masasagutin niya. Pangalawa, I hope you understand me, kung hindi mo maintindihan yung mga pinag-usapan namin, hindi mo mag-gets yung hindi ko sabihin. Ito nga, mga kapatid. Okay, 70 weeks are determined upon thy people and upon the city. Sa verse 24 ng Daniel. Ikatunayan, hanggang ngayon, ang mga Jewish ay bulag. Basahin ko lang. Basahin ko dito. For I would not, sundan niyo sa verse sa Bible ko, sundan niyo sa sabi ko. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceit, that blindness in part happened to Israel. Kailan nangyari yan? Hanggang sa panahon ng si Kristo ay tao sa krus, they are blind. Kahit ngayon, pumunta ka ng Israel, hindi na nakilala si Kristo. And they never accept Jesus Christ until now. Tapos sasabihin mo, tapos na yung transgression nila? No. It's very obvious. Ang sabi dito, they are blind. Hanggang kailan? Hanggang kay Kristo? Hindi. Ang sabi, until the fullness of the Gentiles becoming, kailan yun? Sa panahon ni Kristo? Hindi. Yung fullness, hindi yung time ni Stephen, pasimula, fullness na, dapat lagay mo partial. Ang fullness niyan, dulo ng Christianity, dulo ng Gentile nila, hindi simula. Ikalawang rebuttal yun, no? Sulat na. Basahin ko sa verse 26. And so, all Israel shall be saved.
Eh kung doon mo ilalagay sa time ni Jesus Christ, pinaro nga eh. Sabi ni Kristo, oh Jerusalem, Jerusalem, makailang beses kayo pinipilit ko ilagay sa aking bagwis para kung inahin man ako, ilalagay kayo sa bagwis ko. Pero ayaw nyo. Bakit? Kung tapos na ang ignorance na yan, ng sixfold purposes, eh kahit ngayon, they are blaspheming, they never accepted Jesus Christ. And hindi nga nila kilala eh. At naniniwala sila, yung pinakot ako, hindi si Kristo yun. Katulad ng mga Muslim yun. Okay, next. Kung marami ito, to finish the transgression, what is the transgression? Transgression lang ba yan ng mga Jews? No. For whom the people dito sa mundo ito. No? Eh yung end of sins. How about the second one? To make an end of sins. Eh, iba daw yung sin sa sins. Yung sin, ito yung parang singular na pagkatawag. Doon sa buong kasalanan, eh, may mga sins. Hindi na ba nagkakasala ng Israel? Ang mga Jews? Eh, doon pa lang sa hindi nila pagtanggap kay Kristo, hanggang ngayon, nagkakasala sila sa harapan ng Diyos. Ang tanong, kailan sila mabubuksan? Mamaya, sa huling tindig yan. And to bring everlasting righteousness. Everlasting righteousness para sa Jewish lang? Hindi. You mislocate the word of God. Pang-lima, to seal up the vision and prophecy. Tapos na ba yung prophecy after death of Jesus Christ? O may mga mangyayari pa sa panahon natin. Ayaw ko kung didisagihan sa Adventist siya na wala nang matutupad na prophecy pagkatapos ni Jesus Christ. And I think hindi sila akin. Lastly, to anoint the most holy. Kailan ba si Kristo na sabi nila si Kristo to, yung most holy. No. Anointing of the most holy is the holy place where kung saan yung Espiritu ng Diyos gumagawa, yung presensya niya gumagawa. This is the place, kaya nga, rebuilding the temple and the walls. May third temple, may tatayo. Katunayan. Mamaya, ilalagay yung katunayan. Ito lang yung isa pang na point out, gusto ko i-point out. Sa verse 25. Yung sabi doon, 20. Eh kung tapos na ito, tingnan mo, kung tapos na ito, kung sasagutin ko ni Bawal yung isip. Kung tapos na 70 weeks, nasan yung street? Nasan yung roads? If you believe this, it's literal, sabi mo nga kanina, historicist view kayo dyan. You believe in literal basis, convert it to literal years. Tapos hindi mo pag-iwala, nasa yung temple. Nasa na yun, Ang daming sinabi. straight to the walls. Wala. Nasira ulit eh. 70-80, nasira na eh. Sinira ulit yung Titus eh, nasa na yun. Eh ano yung street? Gagawin mo ng spiritual yan. So from literal into spiritual na. Kasi nasira rin eh. Anong klaseng exegesis niya? Verse 26. After 3 weeks, ang Messiah shall be cut off. Yung bahagi na yun, sabi ko nga kanina, hindi ako naniniwala talaga na tapos na 70 weeks. Why? Verse 27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, for just 1 week. Binasa ko nga kanina. Ito, hindi pa ito pinapa ni Mother. Mamaya, sa libatal, alam ko, iko-cover up na ito.
Totoo ba na ang covenant ni Kristo, kung si Kristo to, ay isang linggo lang? No. Binasa ko 2 verse. My covenant is everlasting covenant. 7 taon lang yan. I don't think so. Verse 27, sabi dito, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Tanong, si Kristo ba nagpatigil? Hindi. Katunayan, sa verse 26, tingnan mo, the Messiah shall be cut off not for himself, hindi sa sarili niya. Hindi siya nagpatigil ng hain. Kasi hindi siya yung he sa verse 27. Bakit? And he shall, in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Tingnan mo, for the overspreading of abomination, he shall make it desolate. Sino yung he? Eh kung yung he ay si Kristo rin yung mag-shed ng abomination. Tingnan niyo. Tingnan ko ba sa Tagalog? Okay. Sa Tagalog, at pagtitibayin niya ang ipan sa marami sa isang linggo, at sa kalahati ng isang linggo ay kanyang ipatitigil. Si Kristo daw yung magtitigil. At ang pakpak, at sa pakpak ng kasuklam ay paruon ng isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot ng maninira. Napaka-obvious. They omitted the word from English to Tagalog. Ito yung sabi. For the overspreading of the abomination, he. Sino yung he? Yun din yung he sa taas. And he shall confirm the covenant. Jay, patigil-tigil. And even until the consummation, and that determined shall be poured out upon the desolation. Si Kristo magbibigay ng abomination? Hindi. Hindi si Kristo gagawa niya. Katunayan, si Kristo ay everlasting. Siya yung Prince of Peace. No? Isaiah 9:6, siya yung tatawagin yung kanyang pangalan na walang hanggang Ama, tagapayo, makapangyarihan Diyos. No? Pastor, patunay na yung 70th week hindi pa tapos. Revelation chapter 11, katunayan na may temple dyan. Tingnan natin. Revelation 11 verse 1, and there was a given near him unto a rod, and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship in the temple. Hindi yan spiritual. Kung yung tao yan, sino yung nag-worship sa kanya? Irrelevant na naman na ano yan. Papaliwanag kung gagawin mo yung temple din spiritual. Katunayan, my court, verse 2, the court which is without the temple live out and measure it, for it is given unto Gentiles in the holy city. Literally yan. Tread under the court 4 and 2 months. Katunayan na maitatay yung templo na ano? Sisirain, gustong sirain, gustong lapastanganin ulit ng hintil. Dito matatapos. Kailan yan? Hindi sa panahon ni Kristo. Kailan yan? Mangyayari yan sa pagdating ng 2 propeta sa lupa. Verse 3, and I give power to my 2 witnesses. And they shall prophesy 1,200 clothed in sackcloth. Saan sila nagpapapasya? Sabi ni John, i-measure daw yung temple. May tao daw na nag-worship doon. Sino yung temple? Sa loob ng temple may nag-worship.
gagawin mo yung spiritual mo, mahirapan ka. So ang gagawin niya, yung Romans 11:25 na blindness in part, sino yung mga blind? Ang blind Israel people. Pagdating sa verse 26, that all Israel shall be saved. Maliligtas pa lang. Hindi sila ligtas na pagdating ni Kristo. Kaya nga sabi ko nga, yung sixfold purpose, hindi pa nangyayari, hindi pa tapos. Merong pansamantala, natunayan, yung to finish, ibig sabihin ng to cease. Ibig sabihin, ano lang yun, para maapula, may pwedeng gawin para matapos. Yun si Kristo. Si Kristo ang paraan para matapos ang transgression. Pag tinanggap mo. Hindi dahil yung ginawa lang ni Kristo, tapos na, wala na kasalanan. No? Obviously, everybody commits sin. 23 seconds. Wait ko na. No? Okay, sunod na tayo. Salamat sa 15 minutes na ibigay ni Pastor. Ngayon naman, ang Adventist na naman. Nagtatanong. Okay, 10 minutes? Okay, 10 minutes. Okay? Okay. Bigyan natin panahon sa Adventist. Tatanong ka rin mamaya. Okay? Sige. Okay, sabi mo kanina, yung decree ni Cyrus, okay? Yung decree ni Cyrus, ang tanong ko sa iyo, ano ang nabuild doon? Yung bang Jerusalem o Temple of Worship? Sabi ko, walang nabuild. Walang na-build. Paano kung may nabasa ako na na-build, i-build doon ay yung Temple of Worship, hindi yung Jerusalem? Ibibuild, pero hindi nabuild sa kanila. So anong hindi na-build doon? Yung Temple o yung Jerusalem? Both. Saan mo nabasa na both? Kasi ako, ang mababasa ko lang dyan, Temple of Worship. Pwede natin Sabi na sa mga kanina, Ezra, chapter 1. Pause muna. Yung binasa mo kanina kasi ang stand ko, ang nakasulat kasi doon, Temple of Worship. Ang stand mo, both. So, saan mo nabasa na dalawa yun? Di ba? Oo, binasa mo. Wala ko sinabi dito na Sabi mo nga both, diba? Sabi mo kasi both eh. Kaya tinatanong kita dyan, saan dyan yung both? yung book na Magkasama. sabi ko nga, wala nang patay. So ang tanong ko sa'yo, sabi mo, di ba? Wala ko sinabi na sa kayo ni Cyrus. Walang katayo. Pero paano? Pero ano ang decree doon? Anong itatayo sa decree ni Cyrus doon? Jerusalem o Temple? Based sa binasa mo. So Temple ba yan o City of Jerusalem? Hindi sinabing temple. Paano kung may mabasa ko sa yung temple mo? Temple yung house. Paano kung may mabasa akong temple? Kung mababasa mo yan, depende yan sa pagkakaroon. Okay nga, pero sabi mo kasi walang temple na nakasulat house. Kaya ang tanong ko sa'yo, paano kung mabasa kong temple, aminin mo, wala dyan yung restoring Jerusalem? Basahin mo dito ang temple. Sige, pag nabasahin ko, Mr. Moderator, gusto ko muna ng condition. Ang condition ko, pag nabasa kong temple, tatanggapin mo na wala dyan yung restoring of Jerusalem. Kung temple na naitayo, Itatayo nga nakasulat eh. Kasi ang usapan natin dito, Mr. Moderator, ang sabi niya, dalawa. Kasama dyan yung restoring of Jerusalem. Narinig lahat yun, both yun eh. So, ang condition ko, pag nabasa ko, na ang nakasulat lang dyan, templo, hindi kasama yung rebuilding of Jerusalem, aaminin niya, wala dyan yung Jerusalem. Rebuilding. depende nga, sabi ko nga, depende nga yun. Doon sa pagkakaroon. Kaya nga, ang usapan natin dito kasi mabasa eh. Mababasa ko, Temple of Jerusalem. Pakita mo na lang. Pakita mo. Ang kondisyon, tatanggapin mo na wala dyan yung rebuilding of Jerusalem. Ang kondisyon kasi, Wala dyan yung city of Jerusalem. sulat mo na,
moderator, ipakita niya rin sa akin kung may hindi. Tatay mo nga, ito ang Mr. Moderator, para maging malinaw tayo. Kasi ang stand niya ganito, ang stand niya, itong decree ni Cyrus, ang stand niya, ang decree ni Cyrus, ay kasama daw ang building of the city of Jerusalem, at saka kasama daw dyan yung templo. Ang tanong ko sa kanya ngayon, paano kung mabasa ko na templo lang yan, naaminin niya na wala dyan ang city of Jerusalem. Aaminin mo na wala yung city of Jerusalem pag nabasa ko. O sige, doon ha, Ezra chapter 1, verse 2. Babasa ako sa The Message Translation. From Cyrus, king of Persia, a proclamation, God, the God of heavens, has given me all the kingdoms of the earth. He has also assigned me to build him a temple of worship in Jerusalem. Wala dyan yung city of Jerusalem. Tama mali? Sabi ko nga, iba yung pagpapaliwanag. So ulitin ko, wala dyan yung city of Jerusalem o nandyan? Hindi build ang buong Jerusalem. Okay na, wala. So hindi build, so templo lang. Kasama hindi sila. Teka, medyo magulo eh. Ulit ko. Okay. Hindi rebuild ang buong Jerusalem. Ibig sabihin, buong yan. Jerusalem, temple, wall, city. So dito ang i-build ay templo lang, walang Jerusalem. Walang problema. So walang Jerusalem nga, yan ang inaano ko sa'yo. Payag na. Sige. Kung wala dyan, therefore, kasi ang sabi dun sa Daniel chapter 9 verse 25, magkakaroon o mag-start ang building ng New Jerusalem pag na-build or nagkaroon ng decree na going forth decree na rebuilding of Jerusalem. Ibig sabihin, yan sa decree ni Cyrus, sabi mo, wala dyan yung Jerusalem building. Therefore, hindi yan yung start ng 70 weeks. Dapat, huwag mo kulangan. Kasama yung wall, city. So, hindi yan. Problema, ginawa mo, may temple na agad. Pero yung wall, city. Ulitin ko sa'yo. Ano mapapasa dyan? Ulitin ko sa'yo. Ano mapapasa mo dyan? City of Jerusalem o templo? House of Jerusalem. Yung House of Jerusalem, templo ba yun o city? Kasama city. Sabi mo kanina hindi kasama eh. Naka-record tayo. So ulitin ko kasama. Sige, sabihin ko. Sasabihin mo, so kasama yung city. Okay, ang tanong ko sa'yo, ano ang mababasa dito? Temple lang o city kasama? Dito, temple. Walang city. Pero kasama na yung Saan mo nakuha yung city? Wala naman dito city. Saan? 10:25 ang tanong ko sa'yo, Ezra chapter 1 eh. Kasi nga, ang sabi mo kami kanina, dito mismo. So dito, wala. Kasi kanina ang stand mo meron. So, maging malinaw tayo, meron wala. Wala problema ang temple. Pero tanong, Okay. tanongin mo sa akin, Ano? nahanapan mo sa Ano yun? Okay lang sa akin. Then, sa moderator lang yun? Okay, sige, tanong na lang tayo ng iba. So, walang problema sa'yo. Okay. Next question ko sa'yo. Kinakapitan mo yan, di ba? Naniniwala ka ba na yan ay 538 BC? Yes. Okay, naniniwala ka. So kung naniniwala ka, at yan ang sinasabi mong start ng rebuilding ng... Hindi ko yung sinasabi ng... Pero naniniwala ka na start... Naniniwala ka na may building of Jerusalem dyan. Hindi nga ako nagsabi. Ikaw nga nagsabi nun eh. Mr. Moderator, para maging malinas sa tayo. May sabihin ako. Ikaw nagsabi. Gusto mo na ito, sabi na kanina, recorded na, tinayo na ang templo sa time ni Cyrus in 538 BC. Ngayon, sinasabi ko na, walang na kayo, even the first degree, second degree. Tinayo yan sa ikatlong degree. Okay, Mr. Moderator, ito yung ano ko kasi medyo naguguluhan siya. Ito ang tanong ko kasi, kanina tinatanong ko siya kung nasan dyan yung city of Jerusalem. Ang sagot niya meron, di ba? Kahit wala tayong nabasa, ang sagot niya meron. Okay? Malinaw yun eh. Yun ang sagot niya meron. Ang sumunod ko kasing tanong, okay? Kung meron na rebuild, kasi ang sabi dun sa Daniel chapter 9 verse 25, ang start na 70 weeks ay paglabas ng decree. Dahil yung rebuilding ng Jerusalem
para sa kanya. Hindi na. Okay. Ang sabi ko, sinasabi ko lang sabi ko may yung house ko dyan. Sabi ko nga, yes, umagin na nga ako sa iyo eh. Pero pakita mo sa akin, may tayo. Kaya Mr. Moderator, ito yung ulitin ko. Ulitin ko para maging malinaw. Okay, malinaw mo yung bang binabanggit dyan, kasama yung city. Hindi na ako mag-aagay sa'yo yung bang binabanggit dyan, kasama yung rebuilding of Jerusalem. Sa umagin na ako, Okay, kasama. Okay, kasama. Kaya nga, ito nga kasama nga. Kasama. Okay, malinaw kasama. Oo, kung kasama yan, hindi iba to eh. Oo, kung kasama yan, sabi sa chapter 9, verse 24, okay, yung decree ng start ng 70 weeks, restoring Jerusalem. Sabi mo kasama. Okay? So, kung restoring of Jerusalem at kasama dyan yung decree, therefore, para sa'yo, ang start ng 70 weeks ay 538 BC. Hindi 444. Sabi ko nga kanina, hindi ko nga isang yung pag-BC. O, pero may kasama. Okay, next question. Sabi ko nga, Okay. isang kinayuwala. Okay. Okay, next question na lang sa'yo. Kaya sa gusto nila. Oo, naniniwala ka ba na yung 70 weeks ay 490 years? Yes. Naniniwala ka? Okay, paano mo ngayon i-compute yung katapusan nun? Sabi ko nga kanina, 4.5 BC, minus ko lang yan, hanggang sa kanya. Kasi Kristo ay natapos sa kanyang ministry. Kailan natapos? Natapos siya 33. So, ibig sabihin, natapos sa'yo, past na, hindi future. Sabi ko, 69 weeks, pakinggan mo ako bro. 69 weeks yun. Hindi 70. So, ang tanong ko sa'yo, sige. Okay. Ang 69 weeks ang natapos, hindi yung president. Ito ang tanong ko sa'yo kanina eh. Sa madali ito, sa sequence ito, para maintindihan Ano ba kayo sa sa nagkalusin mo? pangalan niya siya, tapos na sa akin. Dahil dapat tinapos ko pero hindi. Sige, ganito. Ipagkulang niya, Next. hindi matapos. Mr. Moderator, nilinawin Ito ko kasi lang. yan. Mr. Moderator, nilinawin ko lang. Ang tanong ko kasi sa kanya, yung 70 weeks, agree ba siya na 490 ba yun? Tapos sinabi niya naman, agree siya. At pagkatapos tinanong ko, kailan magtatapos sa kanya yun? Kinumpute niya mula 444. So ang sinabi niya, 33. O hindi, kailan na? Sabi ko, matatapos 60 minutes, 20 So, for correction. For correction, hindi 70 weeks yun. Hindi 70 weeks. Sabi ko, matatapos yung 69. Part of the 70. So, para, ano? Part of the 70 weeks. Part of the 70 weeks. Okay, kung matatapos yung 69 weeks ng ilan? 33. Tama? 33. 69. O, 69. Sabi ko nga 69 weeks. Kaya nga, yung katapusan ng 69 weeks para sa iyo ay 33 AD. Okay. Meron pa natitirang 1 week tama? 1 week. Okay. Yung 1 week na yon, bakit nagkaroon ng pagkakaiba ng interpretation yung 69 weeks, mas mahaba pa yung 1 week? Hindi mahaba ang 1 week kasi 7 years. Kasi yung 1 week, di ba future pa yun, sabi mo? Sabi ko, future, hindi mahaba. Hindi mahaba yung gap. Hindi yung 70. Okay, next question ko sa'yo. Exegetically, saan mo nakuha yung gap? Obviously, by exegesis ng Bible, 27 or 77. Hindi si Cristo. Saan mo nakuha na Hindi yung naman Kristo? Hindi naman kasi yun. Sige, tatanungin kita doon. Ano ang sabi mo sa Daniel? Daniel chapter 9, verse 27. Okay, verse 27. Okay. Ang sabi dito, okay, di ba? Ang sabi dito, ito ang tanong ko sa'yo, di ba sabi mo? RJ, anong hindi verse si daw? Kristo yung he. Anong tama? verse? Yes. Pag binasa mo yung paragraph, sa unang grammar, ang nakasulat dito, covenant with many for 1 week, and for half of the week, he shall cause sacrifice and offering. Ang tanong ko sa'yo, sa unang grammar, pag may conjunction na and, magkahiwalay ba? Magkahiwalay sa unang grammar. Saan mo nabasa yun? Hindi naman pinagsasama sa court, pinag-iwalay. So yung salitang and, okay? Kasi kung titignan, inaano ko gusto kong linawin sa'yo kasi, Oo. Di ba meron tayong tinatawag? Okay. Alam mo ba yung rule na Granville Sharp rule? Alam mo ba sa Greek interpretation? Ay, hindi mo alam. Kasi para malinaw ka, tsaka tinatanong ko sa'yo, pag meron kong kasamang end, magkasama talaga. Ngayon, saan mo nakuha
na kapag may magkasamang N, magkahiwalay. Maraming verses na ako. Dito nga eh. Pag binasa ko mismo yung rules of grammar ng English, ang conjunction eh, hindi dapat may sasama. Ha? Pwede mo kayo din kung wala ganun. Kasi tignan mo ha, ulitin ko sa'yo. Ulitin ko. Sa lexicon, okay ha? Sa lexicon, babasahin ko sa'yo. Kai, odu, nantes, diatentis, polos, ebromas, mia, kai, hento, emais, tes, ebdamos. O ano sabi dito? Yung salitang hen, tu. Yung nakasulat na hen. Okay ha? Yung sa translation yung sa English ay n. Alam mo ba sa Greek na kapag sinabing n, sa English ay n, hindi magkahiwalay. Alam mo ba sa Greek? Hindi lahat yun. Pero alam mo ba sa Greek? Hindi lahat ng N sa Greek pinagsasama sa Oh, isang bagay. So ang tanong ko na sa'yo, kaya namin nagtataga ko sa'yo. Basahin ko nila. Gusto ko basahin nila. Hindi, Hindi dito. ko magkahiwalay. Hindi, ang tanong ko sa'yo, ang tanong ko sa'yo. Isang tayo. Sabi niya, Sige, gusto mo dito. Iyan mo muna siya. lahat daw ng N pinagsasama ng isang salita. Hindi ka nag-take note, susumbong kita sa papa mamaya. Hindi maganda. Okay, Kala next ko. question ko sa'yo. Oo, Paano mo nakakita ko nasabi o paano ka nag-come up sa interpretation na ganyan? Hindi mo nga alam yung Granville Shop Rule. Kasi may mga pagpapaliwan. So, di ba? Paano mo nasabi? Ilagot Hindi mo ka nga talaga. alam. Ang haba ng tinuro. Kaya lang magaling sa English. So, hindi mo alam yung Granville Shop Rule. Hindi yung rules of grammar. Sa Greek. So, hindi mo alam yun. Isang ko ito, ay, depende na lang kayo maniwala dun sa rules of grammar. Hindi mo alam. For correction lang para hindi niya alam. Sige. Hindi ko maalam yung sinasabi. Okay, papalitan natin ulit. Pero alam ko, yung rules of grammar. Okay, papalitan natin. Ang sabi doon, he shall confirm, ang mga pagkakabanggit sa RSV, no? Sa chapter 9, verse 27. He shall confirm covenant with many for 1 week. He shall confirm. Pag sinabi bang confirm para sa iyo, may prior or before event or wala? Meaning ng confirm. Yes, meron. Meron. So ano yung confirmation na yun? Sa akin, kung ako tatanungin ko, ang prior to the confirmation of the covenant, magkita tayo sa ito. Ano nga? Para sa iyo, ano nga? Pagmana ko, kasagutin ka ang pagmana. Oo nga. Kaya ka tinatanong, di ka tinatanong sarili ko. Obviously, yung ratification nito is yung may covenant yan, concordant covenant. Ano yung covenant na yun? Hindi talaga magsusulat. Sa Israel. Ilang years yung covenant na yun? Isa pa, RJ. 1 week? Dito. May covenant na 1 week para sa'yo dyan. Okay. So, ibig sabihin, kung may covenant na 1 week dyan, merong covenant na 1 week, meron din forever covenant. Sa Diyos, Oh. Fish. So, ito, May ballpen ka. so, ulitin ko ha, ang sabi dito, he shall make a covenant. Kung hindi yan sa Diyos, ang tanong ko sa'yo, bakit hindi sinulat na he will make a covenant? Bakit he will confirm a covenant? he shall confirm. Oh, confirm nga. Hindi yung binabingit na he will make. Hindi naman pa kayo confirm. Oh, diba? Bakit natin na ngayon, nawawala ba yun? Yung covenant ng Diyos? Ay, hindi siya. Okay. Bigyan natin yung time sa atin sa 15 minutes. Okay. Ayan. Ay, mag-aalam. Okay. Sabi ko nga, ito ba? Okay, no? Binabalance ko kasi, number 1, gusto kong ipaintindi sa bawat isa na mayroong tatlong degree doon. Pero hindi porke degree yun, yun na kagad, mayroong definition. And sa chapter 9, verse 24 ng Daniel, mayroong definition na binabanggit na kailangan ang start ng 70 weeks ay ng Jerusalem. Okay?
rebuilding and restoring of Jerusalem. Pag binasa ninyo yung Ezra chapter 7 onwards, mababasa ninyo na pati yung tinatawag nating restoring ng kanilang legal and judicial matters as a nation na restore. And that was the decree of Artaxerxes na nangyari noong 457. At yung binabanggit na kay Artaxerxes, naniniwala ako doon, may natapos na templo nga eh. Kaya kung babasahin ninyo sa Ezra chapter 7, hindi issue doon yung templo. No? Ang issue doon ay yung pagpapagawa ng mga walls. Mayroong templo na silang natapos. No? Mayroon ng templo na natapos. Kaya ang issue talaga doon, kung mapapagawa ba ulit yung New Jerusalem. The story. Yun yung pinaka-start ng 70 weeks. And that happened noong 457 BC. Ngayon, nalilito kasi siya kung anong decree, kung kay Cyrus ba, gusto mo malinaw. Maraming decree, pero ang papasok ng pagsinala ay yung kay Artaxerxes. Okay? Sumunod. Ngayon, binabanggit ng aking kausap na yung 1 week daw ay like dun sa kay Jesus Christ. Kaya matitignan niyo po, nung anointing niya, tulad ng binanggit ko kanina, nung anointing niya, AD 27, that is Jesus baptism. Okay? So, sabi doon, another 1 week. Okay, wala tayong gap theory. Another 1 week, which is 7 days, i-add niyo yung 7 days doon sa 27, ang bagsak niya, 34. Okay? Doon sa 34, ang sabi doon, in the midst of the week, kalahati ng isang linggo, He will confirm. Okay? Tatanggalin niya yung sacrifices, yung mga oblation, etc. Yun yung kamatayan ng Kristo. At nung namatay ang Panginoon, according sa Hebrews chapter 10, verse 13, wala na tayong paghahandog ulit. Kaya sinis niya. Okay? Ngayon, binabanggit ko kanina, kaya ako tinatanong sa kanyang he shall confirm. Pag sinabing confirm, ibig sabihin yung taong iyon, mga kapatid, yung taong iyon, meron siyang ginawang something before. O, halimbawa sa ating panahon ngayon, meron tayong usapan. Bro, magkita tayo sa mall ha? O, pero hindi ko ma-confirm yun. Ang gagawin ko, bro, malapit na, magkita tayo sa mall. Ang tawag doon confirmation. I have a prior negotiation, transaction to him. Maliwanag. Kaya yung salitang confirmation, hindi mo pwedeng ikapit yan sa ibang tao, ang Antichrist, dahil wala siyang ginawang confirmation. Wala siyang ginawang prior. Ibig sabihin, bigla lang siyang sumingit. Okay, hindi confirmation ang tawag doon. Dapat ang nakasulat doon, He will make. Okay, rather than He will confirm. Kasi from the word confirmation, it is a priori. Meron siyang ginawa before. Okay, anong ginawang before ni Jesus Christ? Nung 34 AD, He will confirm. Nung 34 AD, anong kanyang prior na ginawa? That is 31 AD. Nung namatay siya sa krus, that is the pag-i-stop ng pagsisis ng mga handog. Meron siyang prior na ginawa, kaya noong 34 AD, yun yung sinasabing confirmation. Confirmation for what? For those people. No? For those people na ano daw po? For those people na tawag dito, for those people na maniniwala sa Kanya. Bakit? Kasi noong 34 AD, it is the time na inopen na ang salvation sa mga tao. Ngayon, tinatanong niya sa akin, tapos na ba yung kasalanan ng mga Hudyo? Mr. Moderator, okay lang, pag-stop yung time, hanapin lang ako. Tapos na daw yun. Kaya hanapin lang ho ako. Okay. Okay. Sinasabi niya, ready na ulit, Mr. Moderator. Sabi niya kasi, to finish transgression, ang lalim na pag-aaral.